Kabanata 371. Pagkatapos ng lahat, ang bawat sintomas ay na-trigger ng isang maling bagay sa kidney. Kapag pinalitan nila ang necrotic kidney, ang mga sintomas sa kanyang katawan ay natural na mawawala. Gayunpaman, alam ng lahat na walang maraming kidney sa mundo na magagamit bilang mga kapalit sa kidney ni Ginoong Barlow, mas mababa sa loob pa ng bansa. Napakamahal ng kidney. Medyo nabigo si Edith. Mamantong hininga siya at sinabing, "Syempre alam ko na ang isang kapalit ng kidney ay maaaring makapagpalutes ng problema. Maraming mga doktor na ang nagsabi sa akin tungkol dito. Ang problema, saan ako makakakuha ng kidney para sa pamalit? Bukod dito, kailangan ko pa ring makahanap ng isang perpektong tugma sa kidney. Kung mababago ko ang kidney, matagal ko na itong nagawa. Kailangan ko pa bang lumapit sa iyo nun? Dr. Owen, ang mga kasanayan sa medisina ng iyong pamilya ay hindi masama, tama ba? Iyon ay isang napakahirap na tanong. Maraming mga pasyente ang nagpunta doon para sa kanilang pagkonsulta dahil sa century-old na tatak ng klinika ng pamilyang Owen at ang katanyagan ni Aderi bilang babaeng Asclepius. Ang tatak at kasikatan ay binubuo ng reputasyon ng isang doktor sa buong mundo. Kung masisira ang kanyang reputasyon, matatapos siya bilang isang doktor. Si Aderi ay walang pakialam sa kanyang reputasyon bilang babaeng Asclepius, ngunit ang mga reputasyon ng klinika at mga kasanayang pangmedikal ng pamilyang Owen ay hindi dapat masira. Pero, maliban sa isang pamalit sa kidney, tila wala siyang ibang solusyon talaga. Sa wakas ay alam ni Aderi kung bakit nais ni Brad at Merrick na ipasa sa kanya ang isang marangal na pasyente na ito. Ito ay talagang dahil hindi magagamot si Edith. Kung sino ang may sakit ay malas. Si Brad at Merrick ay naipasa ang mainit na patatas kay Aderi at ang kanilang hangarin ay napakasama. Hindi lang iyon, malamig pa ring sinabi ni Brad, "Mr. Barlow, huwag kang makinig kay Dr. Owen. Batay sa aking kaalaman, ang pamilyang Owen ay mayroong isang lihim na minanang kasanayan sa medikal. Tiyak na may kakayahan silang gamutin ang iyong karamdaman. Ngunit, ang mga bagay ay tila napakahirap pagdating sa isang kasanayang medikal. Ang mga pasyente lamang na may marangal na katayuan ang makaka-access dito." Tumigil muna siya sandali bago siya muling nagsalita kay Aderi. "Dr. Owen, huwag mo naman itong itago. Talaga bang naiisip mo na si Ginoong Barlow ay hindi marangal at sapat para sa lihim na kasanayan sa medikal na pamilya ng Owen?" Galit na galit si Aderi na halos umungol siya. Lihim na kasanayan sa medisina. Bakit hindi niya alam ang tungkol dito? Si Brad ay ganap na nagsisinungaling at sinadya niya ang pag-set up kay Aderi. Kung iginiit ni Aderi na hindi ibigay ang paggamot, ipahihiwatig nito na naisip niya na ang katayuan ni Edith ay hindi sapat na mabuti at parang ang kakalabasan ay hinamak niya siya. Sa oras na iyon, si Edith ay maghihiganti sa kanya. Kung pipilitin niyang gamutin si Edith, hindi niya ito magagamot. Pagkatapos, masisira ang tatak ng klinika ng pamilya Owen. Kung hindi siya nagbigay ng paggamot, mau-offend niya si Ginoong Barlow. Kung pretuhin siya, masisira ang tatak. Ito ay magiging mali sa kahit na anong pagpili na gawin niya. Nasa isang dilema siya. Labis na balisa si Aderi. Hindi niya alam kung alin sa pagpipilian ang pipiliin at wala siyang masabi. Malinaw na, hindi siya maaaring tumanggi na gamutin ang hindi magagamot na sakit na ito. Ang pamilya Dawson ay talagang gumagamit ng isang masamang pamamaraan sa oras na ito. Nang mapansin ni Edith ang katahimikan niya, kumunat ang noo niya at nagtanong, "Dr. Owen, napakahigpit ba ng mga kinakailangan para sa lihim na kasanayan sa medisina ng iyong pamilya? Hindi ba talaga ako kwalipikadong makakuha ng access dahil ang aking apelyido ay Barlow?" "Hindi, Ginoong Barlow, hindi mo ako naintindihan. Hindi naiintindihan na ano. Kung titingnan mo ako ng lubos, dapat mo akong pretuhin. Kung minamaliit mo ako, sabihin mo lang ang salita at aalis na ako." Nang tinulak ni Edith si Aderi, ramdam niya ang labis na pagka-overwhelm. Si Thomas, na naging tahimik hanggang ngayon, ay kumislap ng isang mahinang ngiti at lumakad. Sinabi niya na, ang sakit na ito ay talagang hindi mahirap harapin. Kabanata 372. Hindi ito mahirap gamutin. Tumingin ang lahat. Nais nilang makita kung sino ang matapang na tao na naglakas loob na sabihin ang isang katawa-tawang salita na tulad nito. Matapos makita ni Merrick na si Thomas iyon, tumawa siya. Umiling siya habang sinabi niya, "Iniisip ko kung sinong eksperto ang nagsasalita. Tapos nakita ko, ikaw pala, ang tagalabas na ito. Kung hindi ako nagkakamali, wala kang anumang kasanayan sa medisina, hindi ba?"
Wala akong kasanayan dati, ngunit ilang oras na ang nakakalipas, tinuruan ako ni Ginoong Owen ng ilang mga kasanayang pang-medikal. So, may pinagkadalubhasaan din akong ilang kasanayan, walang pakialam na sinabi niya. Oh, maaari ko bang malaman kung hanggang kailan ka natututo? Halos 1 buwan. Tumawa si Merrick. 1 buwan. Ano ba ang matututuhan niya sa 1 buwan? Ang mga taong katulad nila ay nagmula sa mga pamilyang may pinagmula ng medikal at nag-aral sila ng gamot mula pa noong bata pa sila. Dagdag pa, sadyang binigyan sila ng pagsasanay ng mga miyembro ng kanilang pamilya bago sila pumunta sa medikal na kolehiyo para sa karagdagang pag-aaral. Maaari lamang silang maging dalubhasa sa pamamagitan ng ganoong paraan. Bagaman napakadali para kina Merrick at Aderi na makabisado ang mga advanced na kasanayan sa medisina sa murang edad, maiisip lamang ng isa kung gaano ang pagsisikap na kanilang ginawa. Sa makatuwid, hinamak ni Merrick ang pag-uugali ni Thomas nang maglakas loob si Thomas na magsinungaling matapos malaman lamang ang tungkol sa mga kasanayang medikal sa loob ng 1 buwan. Hindi lamang kay Merrick, ngunit nakaramdam din ng pagkasuklam si Edith. 1 buwan. Haha. Hindi siya nangahas na ibigay lamang ang kanyang sariling buhay sa isang lubi na natutunan lamang ang mga kasanayan sa medisina sa loob ng 1 buwan at hindi naman naging master. Hindi ba biro iyon? Malamig na sinabi ni Edith, ang pamilya Owen ay walang ibang maibibigay, ha? Nais mo pang magtalaga ng isang lubi upang gamutin ang aking sakit. Kitawa-tawa ito. Si Aderi ay may isang nahiyang ekspresyon. Alam niyang nilulutas ni Thomas ang problema para sa kanya, ngunit sa totoo lang, ang kanyang pamamaraan ay hindi praktikal. Ang sapilitang pagpapakita ng ganito ay nagsasabi na mababa ang kanilang mga tao. Gayunpaman, hindi sila inistorbo ni Thomas. Kalmado niyang sinabi, nabanggit mo rin ang lihim na kasanayan sa medisina ng pamilya Owen ngayon lang. Sa totoo lang, hindi sa ayaw gamitin ni Aderi. Sa halip, hindi niya ito alam. Hayaan mong ako ay maging matapat sa iyo, ang lihim na kasanayang medikal na ito ay ipinapasa sa mga kalalakihan lamang. Kaya, gaano man kahusay ang mga kasanayang medikal ni Aderi, hindi niya ito malalaman. Ako ay isang lalaki, at mag-aaral din ako kay Ginoong Owen, kaya tiyak na pinagkadalubhasaan ko ang lihim na kasanayan sa medisina. Ginoong Barlow, sigurado ka ba na ayaw mong gamutin kita? Kung ayaw mo ang paggagamot ko, umalis ka na. Kailangan pa naming magpatuloy sa aming negosyo. Ang ganda ng shot. Lihim na naramdaman ni Aderi na masaya. Medyo mahusay si Thomas sa pagbuhat ng kanilang problema. Matagal niyang tinulungan siyang malutas ang problema. Hindi yun sa ayaw niyang gamutin siya. Sa halip, ito ay dahil ang lihim na kasanayan sa medisina ay hindi na ipasa sa mga kababaihan. Agad na naisave si Aderi. Mayroong 2 paraan lamang para kay Edith. 1, hayaan siyang pretuhin ng isang nubi. 2, umalis sa klinika. Paano ang isang taong tulad ni Edith na may ganoong karamdaman ay mag-joke tungkol sa kanyang sariling buhay? Tiyak na pipiliin niyang umalis. Sa oras na iyon, patatawarin sila ni Edith patungkol sa paggamot. Hindi yun dahil sa pagtanggi ng pamilya Owen na pakitunguhan siya. Sa kasong ito, hindi mapahamak ni Aderi si Edith at mapapanatili niya ang reputasyon ng pamilya Owen. It's like hitting 2 birds with 1 stone. Si Thomas ay gumawa ng isang talagang solidong plano. Sinabi ni Aderi, Mr. Barlow, ano ang iyong pipiliin? Nag-aalangan si Edith. Talagang nais niyang gamutin ang kanyang sakit, ngunit hindi niya nais na ibigay ang kanyang buhay sa isang nubi. Nakasimangot sina Brad at Merrick. Kung magtagumpay ang plano ni Thomas, ang kanilang pukana ay mawawasak at hindi nila may set up si Aderi. Hindi nila hahayaan na mangyari ang ganoong bagay. Sa makatuwid, umubo si Brad at sinabi, si Mr. Owen ay may natitirang mga kasanayan sa medikal, kaya sa palagay ko ang kanyang mag-aaral ay hindi isang napakasamang choice. Kung ang estudyante ni Ginoong Owen ay nabigo, hindi ba nakakahiya sa kanya iyon? Ginoong Barlow, sa palagay ko masusubukan mo ito. Medyo kumbinsido si Edith. Nagsimula ng magtrabaho si Aderi. Ipinasa lamang ni Thomas sa kanila ang problema. Ayaw niya talagang magamot si Edith. Paano niya magagamot ang sakit sa bato ni Edith? Masyadong tuso si Brad. Ginagamit niya ang mindset ni Edith, ngunit wala siyang pakialam sa buhay ni Edith. Mas gugustuhin niyang hayaang mamatay si Edith at sirain ang pamilya Owen sa proseso. Tinabi lang ba ni Thomas na kaya niyang pagalingin si Edith? Kabanata 373. Alright.
Maaari niyang subukang gamutin si Edith. Tina Brad at Merrick ay nagpakita ng taksil at masasamang ngiti ng sabay. Si Edith ay pinahirapan ng sakit sa bato na nais niyang gumaling kagad ang kanyang karamdaman. Ang mga pasyente ay hindi susuko lalo na kung marinig nila ang anumang posibilidad na gumaling. Matapos itong isaalang-alang ng konti ni Edith, tumango ito. O sige, hahayaan kitang pretuhin ako. Sa pagkakataong ito, si Aderi ang napanganga. Sino ang makakaalam na papayag talaga si Edith kay Thomas na magamot siya? Nagkagulo talaga sila ngayon. Ginoong Barlow, marahil ay dapat mong isaalang-alang ito muli. Bakit ko pa dapat isaalang-alang? O, ang lihim na kasanayan sa medikal na pamilya ng Owen ay peke. Ang mga bagay bang sinabi mo kanina ay pagsisinungaling lamang. Iyan ay. Walang imik si Aderi. Gayunpaman, mukhang kalmado si Thomas. Inabot niya upang ituro ang hospital bed. Ginoong Barlow, mangyaring humiga sa kama at habarin ang iyong shirt. Nababahala si Aderi. Inailan nito ang manggas at pamulong, ano ang ginagawa mo? Huwag kang magulo. Napakaseryoso ng kanyang sakit sa bato. Kung hindi ka mag-ingat, mamamatay siya. Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Huwag mag-alala. Paano siya hindi mag-alala? Halos umiyak si Aderi. Kung nalaman niya na magiging ganito ang mga bagay, direkta niyang aaminin na hindi niya magamot si Edith ngayon lang. Mas masaya ang ngiti ni na Brad at Merrick. Kapag pumalpak si Thomas ang mga bagay at ginawang may kapansanan si Edith, ang pamilya Owen ay ganap na walang magagawa. Ang dalawang pamilya ay nagpaligsahan sa loob ng 100 taon. Sa wakas nagkaroon sila ng pagkakataong talunin ang pamilya Owen. Ang bawat isa ay nag-iisip tungkol sa iba't ibang mga bagay. Habang tinulungan ng katulong si Edith, lumakad siya papunta sa kama ng ospital, hinubad ang kanyang shirt at humiga sa kama. Kasunod nito, naglagay si Thomas ng isang upuan sa tabi ng kama at umupo doon. Mga karayom, simpleng tubig, tuwalya. May isang tao na kagad na naghanda ng 3 bagay na ito para sa kanya. Inabot ni Thomas ang mga karayom at ipinasok niya ang mga karayom sa katawan ni Edith. Ang kanyang mga aksyon ay batay sa nilalaman sa mga kasanayan sa acupuncture na naiwan ni Stone. Habang pinasok niya ang mga karayom, inilipat niya ang ilang breathing sa katawan ni Edith sa pamamagitan ng mga punto ng acupuncture. Hindi makita ng iba ang existence ng hininga. Matapos ang ilang pagpasok ng karayom, pakiramdam ni Edith ay napakainit. Pakiramdam niya ay nasa isang oven siya at siya ay nasa maraming nasusunog na sakit. Hindi niya mapigil ang mapasigaw. Hindi makatiis ang kanyang katulong. Ginagamot mo ba siya o pinapatay? Huminto si Thomas at tinaas ang isang karayom. Kung nais mo, ikaw na gumawa dito. Agad na tumahimik ang katulong at hindi na ulit nagsalita. Si Brad at Merrick ay nakatingin sa eksena habang umiling. Maaari bang gamutin ng ilang sirang karayom ang pasyente? Haha, anong biro? Bukod, mukhang malapit nang mamatay si Edith. Kung talagang mamatay si Edith ilang sandali, ang mga nagawa ng pamilya Owen sa nagdaang 100 taon ay ganap na mawasak. Nang naisip ni na Brad at Merrick ang tungkol doon, naramdaman nila ang labis na kasiyahan. Nakasimangot si Aderi at pawis na pawis. Sa totoo lang, hindi niya rin maintindihan ang pamamaraan ng karayom ni Thomas. Kaya ba niya ito? Sa silid, si Thomas lamang ang mukhang kalmado pa rin. Hindi naman siya nag-alala. Sunod-sunod niyang ipinasok ang mga karayom. Bigla namang bumangon si Edith at umubo ng dugo. Kabanata 374. Ang biglaang pagbabago ay ikinagulat ng lahat. Bakit nagubo pa ng dugo si Edith habang ginagamot ito? Agad na pinahinto ng katulong si Thomas at sumigaw, "Stupid doctor. Itigil mo na ngayon." Inabot niya upang hilahin ang mga karayom mula sa katawan ni Edith, ngunit pinigilan siya ni Thomas. Pagkatapos, naipit siya sa sahig habang siya ay naapakan. Hindi mahalaga kung paano lumaban ang katulong, hindi siya makagalaw mula sa ilalim ng binti ni Thomas. Kalmadong inilapag ni Thomas si Edith at ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng mga karayom sa kanya. Ang bawat karayom na inilagay niya, napagtanto nila ang ilang itim na gas na sumisingaw mula sa katawan ni Edith. Ang kakatwa at kitikot-takot na sitwasyon na ito ay nagpatigil sa lahat. Bakit magkakaroon ng itim na gas ang katawan ng isang tao? Habang dahan-dahang lumipas ang oras, ang lahat ng itim na gas ay sumangga sa katawan ni Edith at ang kanyang katawan ay dahan-dahang nagmukhang malusog. Sa oras lamang na ito isa-isang hinugot ni Thomas ang karayom. Tapos na.
Gumamit ng malinis na tubig upang mahugasan ang kanyang katawan. Pagkatapos ay madyay gising na siya sa loob ng 10 minuto. Ay oo, mas mabuti pang maghanda ka ng sabaw ng manok. Kapag nagising siya, pakainin mo siya. Mas mabilis siyang makakabangon. Nagkatinginan ng bawat isa at hindi sila makapaniwala. Mabilis na mabawi. Si Edith ay hindi mukhang iba sa pagiging patay. Halos mawalan siya ng hininga. Bumangon ang katulong mula sa sahig at inilagay niya ang tainga sa dibdib ni Edith. Tumibok pa rin ang puso ni Edith, ngunit medyo mabagal. Bumantong hininga ang katulong at sinabi, kung si Ginoong Barlow ay hindi gigising sa loob ng 10 minuto, sisirain ko ang buong klinika. Tumawa si Thomas. Kung malaya ka nang nakapagsasalita ng kalokohan dito, bakit hindi ka pumunta at maghanda ng chicken soup? Hindi siya sinagot ng katulong. Tahimik siyang nagtungo upang ihanda ang sabaw. Sa gilid, lihim na tinanong ni Merrick, Tay, ano ba ang ginagawa ni Thomas Mayo? Ngumiti si Brad. Bumibili siya ng ilang oras. Nais niyang bumili ng mas maraming oras hanggat makakaya niya. Pagkalipas ng 10 minuto, ang kanyang totoong kulay ay magpapakita ng natural. Gusto kong makita kung paano pa kumilos ang batang ito. 10 minuto ay hindi masyadong mahaba. Ang oras ay parang isang kisap mata lamang. Hindi pa rin nagising si Edith. Nababahala ang katulong. Darn it, pinatay mo si Ginoong Barlow. Gusto kong bayaran mo ito ang iyong buhay. Gayunpaman, bago pa siya sumugod kay Thomas, biglang iminulat ni Edith ang kanyang mga mata sa kama at marahang umubo. Bagaman ang tunog ay banayad, ito ay itinuturing na mas malakas kaysa sa kulog para sa pandinig ng lahat. Agad na lumapit ang katulong at tinulungan si Edith. Nag-aalala siyang nagtanong, Mr. Barlow, ano ang nararamdaman mo ngayon? Nagpakawala ng mahabang hininga si Edith. Pakiramdam ko, mas mahusay at mas malakas ako ngayon. Ang aking kidney ay hindi masakit at parang masigla ako. Higit sa lahat, hindi na ako nilalamig. Ang kanyang mga salita ay labis na ikinagulat ni na Brad at Merrick. Agad na lumakad si Brad at sinabi, Mr. Barlow, maaari ko bang sukatin ang iyong pulso? Oo naman. Naupo si Brad at sinukat ang pulso ni Edith. Habang may measure niya si Edith, mas lalo siyang kinikilabutan. Batay sa rate ng pulso, talagang nakabawi na si Edith. Ito. Ibinaba ni Brad ang kanyang kamay at naging matigas ang kanyang ekspresyon. Hindi niya talaga alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Sa una ay nais niyang pagtawanan si Thomas, ngunit sa huli, siya ang naging joke. Isang masayang ngiti ang ibinigay ni Aderi. Alam niya na nakabawi si Edith nang hindi na kinakailangang sukatin ang kanyang pulso. Kung hindi man, gumawa sana si Brad ng isang malaking sin kagad. Kabanata 375. Hindi makapagsalita si Brad na para siyang isang piraso ng kahoy ngayon. Ipinakita noon na ang mga kasanayang medikal ni Thomas ay naging matagumpay. Marahang naglakad si Aderi kay Thomas. Magaling. Hindi ko alam na ang galing mo sa medikal ay napakahusay. Umiti si Thomas. Sinabi ko sa iyo, ang mga lihim na kasanayan sa medisina ay ipinapasa sa mga kalalakihan lamang. Nagseselos ka ba? Inilibot ito ng mata ni Aderi. Alam niyang nagsisinungaling lang siya. Gayunpaman, ang kakayahang makabisado ang halos lahat ng bagay sa mga kasanayan sa acupuncture sa loob ng 1 buwan at gamitin ito upang gamutin ang mga bihirang sakit, ay hindi pag-aari ng isang normal na tao. Tiyak na henyo si Thomas sa industriya ng medisina. Isinuot ni Edith ang kanyang shirt bago siya nagtanong ng may pagkataranta. Dr. Mayo, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit makakakuha ako ng ganitong kakaibang sakit at kung paano mo ako pagalingin. Walang pakialam na sinabi ni Thomas, sa totoo lang, katulad ng sinabi ko sa umpisa. Ang iyong karamdaman ay hindi naman mahirap gamutin. Kung tama ang nahulaan ko, palagi kang masaya kasama ang mga kababaihan, di ba? Awkward na umubo si Edith at tumango. Tama iyan. Sumagot si Thomas, sobra mong ginamit ang iyong kidney, at ang iyong katawan ay sa una ay itinuturing na malamig. Sa makatuwid, mayroon kang mga uri ng sintomas kung saan nakaramdam ka ng pagkalamig at pagkahina. Maliban dito, ang isang bahagi ng iyong ugat ay naharang, kaya isang malaki at maruming gas ang nabuo. Kapag na-trigger ito ng sikat ng araw, ang gas ay ikakalat sa buong katawan mo. Ito ang dahilan kung bakit ang iyong katawan ay nagkakaroon ng mga itim na pigment pagkatapos mong mailantad sa ilalim ng araw. Tinulungan kita na pilitin ang dugo sa dugo at matanggal ang maruming gas. Kaya, natural kang nakabawi.
Pero, pansamantala lang ito. Ito ay magiging isang paulit-ulit na bagay. Tatakot na tanong ni Edith, bakit ito paulit-ulit? Dr. Mayo, kailangan mong tuluyan itong alisin para sa akin. Tumawa si Thomas. Imposibleng ganap itong pagalingin. Napakahina ng iyong kidney at ang iyong katawan ay ipinanganak na malamig. Hindi kita mapapagaling. Kung hindi mo nais na mangyari ito muli, ang tanging paraan ay dapat makontrol ang iyong pagnanasa. Subukang huwag makipagtalik sa mga kababaihan, uminom ng mas maraming sopas na manok o suplemento na sopas, at kumuha ng ilang mga pandagdag. Kung maaari mong pahintulutan ang iyong katawan na makapagpahinga at makabawi ng mahabang panahon, naniniwala ako na maaari ka pa ring maging malusog sa maraming taon. Mapait na ngumiti si Edith at bumantong hininga. Tumango siya at sinabi, salamat sa pagpapaalala sa akin, Dr. Mayo. Hindi na ako pupunta sa mga babaeng iyon. Tumingin siya kay Thomas. Si Dr. Mayo, iniligtas mo ang aking buhay. Ikaw ang aking tagapagligtas sa buhay. Lagi kong dinidiscriminate ang pag-ibig at pagkagalit. Naghihiganti ako para sa aking mga hinaing at nagpapasalamat ako sa kabaitan. Habang nagsasalita siya, ipinasa niya ang isang napaka-vintage na piraso ng jade kay Thomas. Ito ang VIP pass ng Ferrari sa bansa. Gamit ito, masisiyahan ka sa mga espesyal na karapatan sa anumang eksklusibong tindahan. Mayroong iba't ibang mga diskwento, prioridad sa pagbili, at mga libreng regalo. Mangyaring tanggapin ito. Kinuha ni Thomas ang jade at hinimas, hindi ito masama. Medyo misla ng larawang nakaukit. Maraming salamat, hindi nagatubili si Thomas. Inisnap ni Edith ang kanyang mga daliri at hinayaan ang kanyang katulong na kumuha ng tseke. Pinunan niya ang isang numero at inilagay sa kama. Ito ang bayad para sa iyong konsulta, isang kabuoang $30 million. Mangyaring tanggapin ito. Labis na nagulat si Aderi na bumuka ang kanyang bibig. $30 milyong. Wala siyang nagawa, maaari pa siyang makakuha ng $30 million. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Aderi, naisip ni Edith na hindi siya nasiyahan dito. Kaya, sinabi niya, humihingi ako ng tawad. Nagmamadali ako palabas dito kaya wala akong naidala na mabuti. Mangyaring tanggapin muna ang $30 million na ito. Siguradong magpapasalamat ako sa iyo ng ilang magaganda pang regalo. Kapag binanggit ni Edith ang magagandang regalo, magkakaroon talaga ng ilang magagandang regalo. Mamulong tuloy si Thomas kay Aderi, bilasan mong tanggapin ito. Huwag mong ikahiya si Ginoong Barlow. Mapait na ngumiti si Aderi nang tanggapin niya ang bayad na $30 million. Sa totoo lang, wala siyang nagawa upang maging karapat-dapat sa perang ito. Mahirap talaga para sa kanya na tanggapin ito. Gayunpaman, hindi magiging angkop para sa kanya na tanggihan ito. Pinanatili lang niya ito pansamantala. Tumawa si Edith. Ang sakit na ito na nagpapahirap sa akin ng 3 taon, sa wakas ay gumaling. Mula ngayon pasulong, nais kong itaguyod ang iyong klinika at gawin kang pinuno sa Southland District sa halip na hayaan ang mga lokong doktor na iyon na kunin ang posisyon. Kabanata 376. Alam ng lahat na sinabi ni Edith ang mga salitang iyon upang patamaan sina Brad at Merrick. Napahiya sina Brad at Merrick na nais nilang magtago sa ilalim ng lupa. Hindi talaga nila mayangat ang kanilang ulo. Lalo pang nainas at nahiya ng sobra si Brad. Siya ang paunang nakaisip ng isang mahusay na plano. Pwede talaga niyang ipasa ang mainit na patatas na ito sa klinika ng pamilya Owen upang ang kanilang 100 taong mga nagawa ay masira. Ngunit sino ang makakaalam na ang lalaking ito ay lalabas na lang out of the blue? Baguhan lamang si Thomas sa medisina, ngunit pinagkadalubhasaan niya ang isang mas advanced na kasanayan sa medikal kaysa sa kanila. Ang lihim na mga kasanayan sa medisina na simpleng binubuo ni Brad ay totoong gumana nga. Darn it! Ang isang mahalagang panauhin tulad ni Edith ay personal na naipasa sa pamilyang Owen ni Brad at nakatulong ito sa pamilyang Owen na magkaroon ng isang mas malakas na alyansa. Nang isipin ito ni Brad, nakaramdam din siya ng galit. Bukod pa roon, ang katayuan ng pamilya Dawson ay tumanggi ng husto sa puso ni Edith. Batay sa katayuan at network ni Edith, kung talagang nagpasya siyang gawin ito, marahil ay mahihilan niya ang pamilya Dawson mula sa nangungunang posisyon sa industriya. Darn it! Talagang nagdaramdam siya dahil sa pagdurusa ng gayong pagkawala. Sarkastikong sinabi ni Edith, grabe ang kasanayan mo sa medisina. Sa simula, sinabi mo na lahat ay mabuti. Sinabi mo pa na tiyak na makakakuha ka ng angkop na kidney bilang kapalit ng kidney ko, ngunit naiwas mo ang responsibilidad sa huling minuto.
Magaling ka pa ba upang maging pinuno ng industriya na tulad nito? Isa kang insulto sa industriya ng medisina. Hindi sinasadyang sabihin ni Edith ang mga bagay na iyon, ngunit nang narinig ito ni Thomas, agad siyang sumimangot. Napatingin siya kina Brad at Merrick habang kalmado niyang tinanong, bakit? Ginoong Brad Dawson, mayroon ka bang paraan upang makakuha ng mga kidney? Lumaktaw ang puso ni Brad. Naramdaman niyang nagtanong lang si Thomas sa casual na paraan. At wala siyang kinalaman sa kaso na sinisiyasat ng pulisya. Ngunit maingat pa rin siyang sumagot, sa totoo lang, sinabi sa akin ng ospital sa lugar ng lungsod na mayroon silang kidney, ngunit sinabi nila na wala sila noon sa huling minuto. Kaya, naging mahirap ang sitwasyon. Oh, ganoon ba? Siyempre naman no. Ganap na perpekto ang isinagot ni Brad na alam ni Thomas na hindi siya sisigot ng matapat. Kaya, hindi na tinuloy ni Thomas ang pagtatanong sa kanya. Ngunit, ginawa nitong mas maging matatag si Thomas tungkol sa isang bagay. Ang kaso ni Dr. Dawson ay nag-iisa lamang sa kanya. Tiyak na alam ni na Brad at Merrick na ipinagbibili ni Edward ang mga organs ng tao at malamang na sila ang utak sa likod nito. Ang problema ngayon ay, paano siya makakakuha ng katibayan? Hindi niya pwedeng madaliin ang bagay na ito. Malinaw na alam ni Thomas na may mali kina Brad at Merrick, ngunit mukhang kalmado pa rin siya. Hindi siya nagpakita ng anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon na para bang hindi niya alam ang tungkol sa kaso. Takot na takot sina Brad at Merrick. Si Brad at Merrick ay yumuko ng kaunti. Pinabati kita sa paggaling ng iyong kakaibang sakit, Ginoong Barlow. Marami pa kaming mga bagay na hahawakan, kaya ayaw naming manatili dito ng mas matagal. Aalis muna kami. Paul. Bago pa magsalita ang iba, tumalikod na silang dalawa at umalis na. Para silang dalawang ligaw na aso na takot na mabugbog. Lumi silang sumakay sa kanilang sasakyan at umalis. Hindi sila naglakas loob na manatili pa. Sinabi ni Edith, "Ma, sino ba sila? Walang kasanayan sa medisina at walang etika sa medisina. Gaano ka Jose ang larangan ng medisina kung ang mga namumuno ay tulad ng basura?" Tinitigan ni Edith si Thomas at sinabing, "Sa palagay ko, tanging si Dr. Mayo lamang ang may mga kwalifikasyon upang sakupin ang posisyon ng pinuno." Umiti ng mahina si Thomas habang umiling. "Natutunan ko lang ang gamot ng mas mababa sa isang buwan, kaya't wala pa akong sapat na karanasan. Nagkataon din na pinagaling kita. Mangyaring huwag mag-isip ng labis sa akin. Hindi ko ito gusto." Nag-thumbs up si Edith. Nanatili kang kalmado kapag pinupuri o napapahiya at alam mong malinaw ang iyong sarili. Dr. Mayo, you are a real talent. Kabanata 377. Dr. Owen, isang pagpapala para sa iyo na makapag-asawa ng isang may talento na tao. Ano? Ano ang sinabi niya? Nahiya si Aderi kaya namula siya at patuloy na kumakaway. Hindi, Ginoong Barlow, hindi tayo nagkakaintindihan. Si Thomas at ako ay wala sa ganoong klaseng relasyon. Oh, sinabi ni Edith sa pagkataranta, kung hindi kayo mag-asawa, bakit ang lihim na kasanayan sa medisina ng iyong pamilya ay maipasa sa isang tagalabas? Paliwanag ni Aderi, dahil si Thomas ay kasama ng aking namatay na kapatid sa loob ng maraming taon at iniligtas din niya ang buhay ng aking ama. Bukod pa dito, si Thomas ay likas na matalino sa gamot. Kaya't ang aking ama ay gumawa ng isang exemption sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya bilang isang mag-aaral. At ipinasa ang lahat ng mga kasanayan sa medikal na pamilyang Owen sa kanya ng walang pag-aalangan. Tumango si Edith. Nakita ko na. Pinabati ko si Ginoong Owen sa pagkakaroon ng nasabing magaling na mag-aaral. Tumigil muna siya sandali bago siya tumawa at sinabi, "Ngunit sa palagay ko talagang napakaganda mo at ang mga normal na lalaki ay ganap na hindi sapat para sa iyo. Ang isang natitirang binata lamang tulad ni Dr. Mayo ang isang perpektong tugma para sa iyo. Bakit hindi mo siya isaalang-alang? Hindi ito naging makatuwiran. Si Thomas ay kasal na. Paano niya mapapangasawa ni Aderi? Kailangan ba niyang pakasalan siya bilang pangalawang asawa o babae? Ang kasalukuyang lipunan ay hindi rin pinapayagan ng polygamy." Mapait na ngumiti si Aderi habang sinabi niya, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Ginoong Barlow." Umiti si Edith at wala nang sinabi. Umangon siya at tinapik ang damit niya. "Sige, may gagawin pa ako. Kailangan ko munang umalis. Kapag ako ay malaya, magdadala ako ng isang mahusay na regalo upang magpasalamat sa iyo. Hanggang sa muli."
Yumuko siya ng kaunti bago siya umalis sa klinika sa tulong ng kanyang katulong, sumakay sa kotse at umalis. Ang klinika ay biglang nagkaroon ng mas kaunting mga tao ngayon at naging tahimik ito. Nagkatinginan sina Aderi at Thomas. Hindi nila alam kung bakit nakaramdam sila ng konting pagka-awkward at the same time, kaya tumalikod na sila. Karaniwan silang normal na magkaibigan lamang at wala silang masyadong naiisip tungkol sa isa't isa. Ngunit, ang sinabi ni Edith ngayon lang ay medyo naging awkward sa kanilang relasyon, kaya medyo hindi maginhawa para sa kanila na mag-usap sa ngayon. Lalo na para kay Aderi. Karaniwan, walang lalaking hindi nakakakuha ng kanyang mga mata. Siya ay isang napakalakas na babae, kaya karaniwang walang mga kalalakihan ang makakapijaw sa kanya. Nagpasalamat lang siya para kay Thomas dati nang walang anumang romantikong pagmamahal. Ngunit ngayon, matapos maranasan ng mga insidente sa loob ng ilang araw, may mga pagbabago sa isip ni Aderi. Palaging sinabi ng mga tao na ang pagmamahal ay mamumulaklak sa mga kababaihan dahil sa paghanga. Ang mga kababaihan ay may paghanga lamang kapag nakaharap sila sa mga kalalakihan na malakas at may tiwala sa kanilang sarili. Kung ang lalaki ay nasa oras upang tulungan at iligtas siya, ang kanyang paghanga ay hindi malayo na magiging pag-ibig. Malinaw na napasaya ni Thomas ang lahat ng mga kinakailangan sa insidente ngayon. Mayroon siyang natitirang kasanayan sa medisina, mahusay na talento, at isang mahinahon na kaisipan. Pilit niyang pinanatili ang dignidad ni Aderi at pinanatili ang reputasyon ng pamilyang Owen. Medyo namove si Aderi doon. Bukod pa rito, hindi itinuring na gwapo si Thomas, ngunit gumugol siya ng maraming taon sa pakikipaglaban sa larangan ng digmaan. Ang naging resulta noon sa kanya ay naglabas ito ng isang malakas na pheromone na kung saan ay isang uri ng panlalaki na aura na natatanging pagmamayari ng mga kalalakihan. Siya ay isang totoong lalaki. Si Aderi ay isang babaeng may malakas na kakayahan at madali siyang maakit sa isang tunay na lalaki. Ngunit niloko siya ng kapalaran. Bakit nag-asawa na si Thomas? Lihim na sinilip ni Aderi si Thomas sa isang casual na paraan at mas lalo siyang nababagabag. Sa sandaling iyon, lumakad si Thomas at sinabi, Aderi, hindi ko masyadong naiintindihan ang ilang mga bagay. Maaari ko bang tanungin ka? Ang ekspresyon ni Aderi ay malamig habang sinabi niya, ang iyong kasanayan sa medisina ay napaka-advance, bakit mo ako tatanungin? Hindi ko alam at ayokong sagutin. Habang nagsasalita siya, nagpout siya at naglakad palayo. Si Thomas ay mukhang ganap na natigilan bilang isang resulta. Mabuti pa rin siya ngayon lang. Bakit bigla siyang nagalit? Si Aderi ay isang malamig at may kakayahang babae. Bakit siya biglang naging isang mapagmataas na maliit na prinsesa? Ang mga kababaihan ay talagang pabago bago anumang oras. Sa totoo lang, hindi na malaya ni Thomas na nagbago si Aderi dahil sa kanya. Kabanata 378. Sa ilang kadahilanan, malinaw na natulungan ni Thomas si Aderi ngunit pinaramdam niya na hindi siya nasisiyahan. Nagalit pa siya ng walang dahilan. Hindi na mahalaga kung ano ang ginawa ni Thomas, pakiramdam ni Aderi ay hindi nasiyahan. Itinuring niya si Thomas na parang ibang tao. Gayunpaman, nang sinabi ni Thomas na nais na niyang umalis, mas hindi pa ito kinatuwa ni Aderi. Medyo naguluhan iyon kay Thomas. Dapat ba siyang manatili o hindi? Hindi niya talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos lamang magpakita si William na nalutas niya ang problema ni Thomas. Tuwang-tuwa at nasiyahan ng husto William nang makita niya si Thomas. Matapos silang mag-usap sandali, ipinagpatuloy niya ang pagtuturo kay Thomas ng mga kasanayan sa medikal na pamilya ng Owen at tinulungan din niya si Thomas na malutas ang maraming mga problema. Matapos ang pagsasanay sa oras na ito, naiintindihan pa ni Thomas ang tungkol sa mga kasanayang medikal at mayroon siyang mga mas advanced na nagawa sa medisina. Matapos ang isang mahabang araw, ang araw ay malapit ng lumubog. Tumayo si Thomas at nagpaalam sa kanila, ngunit wala pa ring pakialam si Aderi tulad ng dati. Hindi man lang siya tumingin sa kanya na parang kinamumuhian niya si Thomas. Tinanatiis ni Thomas kaya iniisip niya ito pansamantala, ngunit hindi niya alam kung paano niya nasaktan si Aderi. Sa huli, awkward siyang umalis. Gayunpaman, pagkalabas ni Thomas, tumangala si Aderi at napatingin sa direksyong iniwan niya. Mukha siyang natulala. Ano ang tinitignan mo? Naglakad si William at tinanong. Hindi, wala. Ibinaba ni Aderi ang kanyang ulo at nagpatuloy na ibalot ang gamot sa kanyang mga kamay. Umiling si William.
Nung nandito lang siya ngayon, hindi mo siya pinansin. Ngayong wala na siya, namimiss mo na siya. Hindi ka ba masyadong mapagpanggap? Akala niya nga galit ka sa kanya. Ibinagsak ni Aderi ang gamot sa lamesa. Ayoko sa kanya. Mayroon siyang asawa, ngunit siya pa rin. Sa isang banda, hindi na natuloy ni Aderi ang pagsasalita. Itinago lamang niya ang ilang galit sa kanyang puso. Ngunit si William ang kanyang ama ay hindi pa din maintindihan ang anak na babae. Siya ay napabuntong hininga. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na makokontrol kahit na gusto mong kontrolin ito. Kapag dumating ang pag-ibig, walang makapipigil dito. Huwag mo siyang sisihin. Nagpanguso na lang si Aderi. Kasalanan niya. Natigilan siya sandali bago siya namula at nahihiyang sinabi, "Tay, ano ang sinabi mo? Anong pagmamahal? Ayoko sa lalaking blockhead na iyon." Ganoon ba? Kapag siya ay dumating muli pagkalipas ng 2 araw, ay huwag mo na siyang tignan. Darating muli si Thomas. Agad na lumiwanag ang mukha ni Aderi, ngunit agad niyang napagtanto na hindi siya dapat magkaroon ng ganoong reaksyon, kaya't ibinaba niya ulit ang kanyang ulo. Tumawa si William. "Huwag kang mag-alala. Babalik siya sa lalong madaling panahon." "Bakit? Madali lang. Hindi niya natutunan ang lahat ngayon. Tinadya kong pigilan ang pinakamahirap na bahagi at hindi ko siya tinuruan. Kapag bumalik siya, hindi niya malalaman ito. Hindi ba nangangahulugan na babalik siya at tanungin ako?" Umiling-hiling si Aderi nang walang magawa. "Tay, napakasama mo. Masama. Sasabihin ko lang ang lahat ng gusto ko at hayaan siyang malaman ang lahat ng ito ng sabay-sabay upang hindi na siya bumalik, okay?" Ayaw na kitang kausapin." Tumalikod si Aderi. Sinabi ni William, "Ay oo, may gagawin ako, kaya kailangan ko ding umalis patungong Southland District. Kung pupunta si Thomas, tulungan mo akong turuan siya." "Ako." "Sige." Ang mukha ni Aderi ay namula at pakiramdam niya ay masaya. Sa kabila, tumawag si Thomas ng taxi para umuwi. Habang nasa daan, bigla niyang narinig ang isang malakas na pagsabog. Boom! Pagkatapos, nakita niya na ang isang gusali ay nasusunog 100 metro ang layo sa harap niya. Ang apoy ay una nang nakita sa 3 palapag lamang, ngunit agad itong umakyat sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos, higit sa 10 palapag ng buong gusali ang natakpan ng apoy. Kabanata 399. Mukhang ang malaking apoy ay sanhi ng pagsabog ng isang gas stove. Sumimangot si Thomas at tinapon ng $100 sa driver. Tayo na ang sobra. Pagkatapos, siya ay lumabas ng kotse at nagtungo sa lugar na may apoy upang tumulong magligtas ng mga tao. Napakagulo ng sitwasyon at dumating ang mga bumbero sa isang napakaikling panahon. Tinubukan nila ang kanilang makakaya upang maapula ang apoy at may mga taong lumikas mula sa gusali. Ang mga taong iyon ay nagdusa mula sa pagkasunog at lahat sila ay nahiga sa sahig. Dumating ang mga ambulansya at patuloy silang nagpapadala ng mga tao. Gayunpaman, masyadong maraming mga biktima kaya't hindi nila naipalabas ang mga biktima. Mukhang maraming tao ang mawawalan ng buhay dahil ang pagsadyap ay hindi nasa oras. Hindi rin masyadong nag-isip si Thomas. Direktang inilabas niya ang mga karayom at isa-isang tinatrato ang mga biktima. Hindi niya kailangang pagalingin sila. Kailangan lang niyang patatagin ang kanilang mga pinsala upang sila ay magpatuloy hanggang sa maipadala sa ospital. Sa una, nag-aalala ang ilang tao na may gagawin si Thomas na bagay na walang katuturan, kaya't pumunta sila upang pigilan siya. Ngunit, matapos nilang makita kung paano matagumpay na nagamot ni Thomas ang ilang mga biktima, guminhawa ang kanilang pakiramdam. Ngunit, kung si Thomas lamang ay hindi sapat, napakaraming biktima. Kahit na mabilis na kumilos si Thomas, hindi ito naging sapat para paglingkuran ng napakaraming mga pasyente. Sa oras na ito, isang payat na lalaki na may mapatla na balat ay bumaba mula sa isang kalapit na kotse. Hinubad niya ang kanyang jacket, kumuha ng isang first aid box, at dumating sa lugar ng sakuna. Mukha ring doktor din siya. Gayunpaman, ang payat na ito ng doktor at tila siya ay walang nutrisyon. Bukod, patuloy siyang umuubo at mukhang siya ay may malubhang karamdaman. Nag-alala pa nga si Thomas na baka mauna pa siyang mamatay bago pa siya magamot ng ibang mga tao. Ngunit ang katotohanan ay naiiba sa iniisip ni Thomas. Ang taong ito ay may mahusay na kasanayan sa medikal at mas mabilis siyang kumilos kaysa kay Thomas. Maaari niyang patatagin ang isang pasyente ng mas mababa sa 20 segundo.
Ang kanyang hindi kapanipaniwala na mga pamamaraan upang ihinto ang pagdurugo at ang kanyang pag-aasikaso sa mga tao ay nagpahanga kay Thomas. Siya ang pinakadakilang surgeon na nakilala ni Thomas. Tumingin ang lalaki at sumulyap kay Thomas bago siya nag-flash ng isang mahinang ngiti at tumango. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy siya sa pagtulong sa paggamot sa mga biktima. Sa tulong ng hindi kapanipaniwala na doktor na ito, ang sitwasyon ay nagpapanatag sa lalong madaling panahon. Matapos ang isang oras na pagsajep, sa wakas ay napapatay na ang apoy. Ang mga biktima ay nagpatatag din at ipinadala sa ospital. Sabay na umupo sina Thomas at ang lalaki sa may bandang bulaklak sa tabing daan. Si Thomas ay may malakas na pisikal na kakayahan, kaya't ang ganitong uri ng paggawa ay naging madali lang para sa kanya. Ngunit, pagod ang lalaki na tuloy sa paghingal at umubo pa siya ng napakalubha. Buddy, parang may malubha kang sakit, sinimulan ni Thomas na magsalita. Ang aking dating karamdaman, ngumiti ang lalaki at sinabi. Pagkatapos, uminom siya ng ilang mga gamot. Matapos maging maayos ang pag-ubo, tinanong niya, sa palagay ko ang iyong mga kasanayan sa medikal ay mula sa klinika ng pamilya Owen, tama ba? Nagulat si Thomas. Ang taong ito ay hindi lamang nagkaroon ng natitirang mga kasanayan sa medikal, ngunit mayroon din siyang isang matibay na paghuhusga. Talagang masasabi niya kung saan nakuha ang kanyang pagsasanay sa isang sulyap. Oo, hindi ito tinanggihan ni Thomas. Tinanong ng lalaki, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Thomas Mayo. Thomas Mayo, napakagandang pangalan. Kung nagkaroon din ako ng ganyang kagandang pangalan, hulaan ko hindi ganon karami ang aking sakit, tinutya ng lalaki sa sarili. Tinanong ni Thomas, ano ang dapat kong itawag sa iyo? Ako. Pwede mo lang akong tawaging skeleton. Skeleton. Hindi yun tulad ng pangalan ng tao. Ngunit, tiningnan ni Thomas ang lalaking napakapayat at siya nga ay kamukha ng isang skeleton. Pagkatapos nilang mag-usap sandali, tumayo ang lalaki at kumaway. May gagawin pa ako, kaya kailangan kong umalis ngayon Mr. Mayo, magkikita tayo muli kung papayagan ito ng kapalaran. Hanggang sa muli, paalam. Kabanata 400. Sa ilog sa kanayunan, sa isang mansyon na may isang simpleng estilo. Huminto ang isang itim na sedan sa looban. Pumukas ang pinto at isang lalaki na nakasuot ng trench coat ang umubo habang siya ay lumabas. Siya ang lalaking tumulong sa pagsajap sa sunog kanina, skeleton. Pagdaan pa lang niya sa looban, lumapit ang kasambahay at sinabi, Guro, si Mr. Hudson at Mr. Weston ay hinihintay ka sa sala. Mr. Hudson. Mr. Weston. Alam agad ni Skeleton kung sino ang dumating at sumimangot siya. Labis siyang hindi nasiyahan. Hayaan mo silang umalis. Medyo kinabahan ang naramdaman ng kasambahay. Master, si Mr. Hudson ay tila dumating na handa ngayon. Sinabi niya na kailangan kanyang makita, kung hindi man ay hindi siya aalis. Ang skeleton ay nagwagayway ng kanyang manggas, mayabang na lumakad sa looban, dumaan sa mahabang koridor, at dumating sa sala. Pagkapasok niya sa sala, nakita niya sina Conley at Calex na nakaupo sa sopa. Naninigarilyo sila habang nag-uusap. Nakasuot ng isang malamig na ekspresyon si Skeleton habang siya ay lumalakad. Hindi ko kayo tinatanggap, pakiusap umalis na kayo. Handang-handa si Conley. Alam niya na tiyak na ayaw ng Skeleton na makita siya, kaya wala siyang espesyal na reaksyon. Sa halip, tinanggal niya ang sigarilyo. Umiti siya at sinabi, Ryan, sa wakas may pagkakataon tayong magkita. Bakit mo ako itinataboy palayo ang iyong nakakatandang kapatid na lalaki? Kuya, paano mo nasabi yan nang walang kahihiyan na ikaw ay aking kapatid? Hindi ka tinatanggap ng aking bahay. Lumabas ka na ngayon. Malinaw, mayroong isang matinding alitan sa pagitan ni Ryan at Conley. Ang uri ng away na ito ay napakalalim na kung ang mga magkakapatid sa dugo ay maaaring tumalikod sa bawat isa. Si Conley ay hindi dinapuan ng kaba at sinabi niya, sige, huwag lang sabihin ang mga marahas na salita sa oras na magkita tayo. Kung tutusin, biological brothers pa rin tayo. Bakit ka nagkakaganito? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Hayaan mong magsalita ako sa iyo ng tapat. Narito ako ngayon dahil gusto kong yayain kang pumunta at tulungan akong matanggal ang isang tao. Matapos marinig iyon ni Ryan ay tumawa siya. Paano mo pa rin ako mapipilit na magtrabaho para sa iyo? Nakalimutan mo ba kung paano mo ako tretuhin sa taong iyon? Nakilala ko ang mga walang kahihiyang tao, ngunit hindi ko pa nakikita ang isang walang hiya na taong tulad mo.
Wala akong kapatid na tulad mo. Lumabas ka na ngayon. Huwag mo nang dumihan ang aking mga mata. Umiling si Conley. Ryan, hindi mo ako masisisi sa nangyari sa taong iyon. Kung nais mong sisihin ang isang tao, sisihin mo na lang ang ating ama na namatay makalipas ng maraming taon. Siya ang pumihil sa iyo, hindi ako. Haha. Kung hindi mo ako ipinagbili at lihim na sinabi sa ama tungkol dito, magiging ganito ba ako ngayon? Malamig na ngumuso si Conley. Pinagtipan kita, ngunit ginawa ko ito para sa iyong kapakanan, hindi ba? Ikaw ay isang miyembro ng pamilya Hudson, ngunit palagi kang nakikipag-hangout sa isang pop-pop. Paano ito? Agad na naging awkward ang kapaligiran sa bahay. Mga 6 na taon na ang nakalilipas, ang pamilya Hudson ay kontrolado pa rin ni Parker Hudson, ang kanilang ama. Si Parker ay matanda na at hindi na malusog. Kaya, iniisip niyang ipasa ang kanyang posisyon sa isa sa kanyang mga anak na lalaki. Ang kanyang panganay na anak na si Conley ay napakamapagpasya at palakaibigan, ngunit siya ay masyadong walang puso. Mayroon siyang masamang isip. Bukod, madali siyang magalit kaya't hindi mahirap para sa kanya na mahulog sa mga bitag ng iba. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Ryan ay bumalik mula sa pag-aaral ng gamot sa ibang bansa. Kinalimutan ng kanyang natitirang mga kasanayan sa medisina, kung ano ang higit na mahalaga sa kanya ay ang pagkakaroon niya ng isang napakalinaw na pag-iisip. Magaling siya sa pagpaplano. Ang katotohanan sa likod ng katagumpayan ng pamilya Hudson, masasabing ito ay dahil sa mga plano ni Ryan. Si Ryan ay kilala rin bilang pinaka-napakatalinong may isip sa Southland District. Matapos ang paghahambing, nagpa siya at naisip ni Parker ng husto ang kanyang pangalawang anak at nais niyang ipasa sa kanya ang posisyon. Ngunit, ang mga bagay ay hindi naging maayos.